ng daanan dito. Pagka ganito lahat yung dinadaanan naman ako, ang sarap kumataw. Good morning guys. Magpapakarga muna tayo dito. Ito yung arko ng balod guys, oh. Kahit na simentado yung daanan dito, hindi pa rin nawawala yung mga ganitong may mga lubak-lubak guys, no? Tatagal na rin siguro ng daanan na to kaya nagkaganito na. Mayroon lang akong gustong i-share. Baka yung iba sa atin dito ay alam na ang tungkol dito. At katulad kong baguhan sa motor na ito, lalo na pagdating sa makina, hindi tayo expert. Bago ako pumunta dito sa balod ay nag-change oil ako guys. Ang problema nga lang, iba yung nahugot natin. Ang problema lang guys, kasi iba yung natanggal natin. Pagka dito yung harap ng ating motor, dito pala tayo dapat magbukas ng ating drain plug, dito sa ilalim na to. Eh yung nangyari guys, dito ako nakapagbukas. Hindi ko napansin na yung kanyang tornilyo ay number 14 at yung binubuksan natin sa drain plug ay number 17. Ang tinatandaan ko lang kasi, yung parang meron siyang harang muna tapos bago yung tornilyo. Kaso hindi ko naisip na yung drain plug na binubuksan ko dati ay number 17 pero yung binuksan ko ay number 14. Yung nangyari, pagbukas ko ng tornilyo, meron namang nalaglag na langis guys. Kaso merong kasabay na spring. Ang bihira. Tapos maya maya nahulog yung parang bilog na bakal na ganito kahaba. Kinabahan ako kasi naisip ko na maaring hindi ako matuloy dahil may natanggal na spring at yung bakal na yun aalis kasi sana ng maaga-aga pa. Kaso yun yung naging problema. Nagtanong-tanong tayo sa mga ibang mga kaibigan natin na meron ding mga XRM at yung sagot nga nila ay dalhin daw sa mekaniko. Meron akong kasama doon, hindi ko lang na videohan na guys kasi nagmamadali din ako mag-change oil. Pinakabit ko sa kanya. Hindi ko muna drainain ang kanyang langis. Baka sabi ko kapag nababawasan ko ng langis, kung anong mangyari. Pagpaandar ko guys, ang lakas ng lagitik natunog sa makina. Alam mo ba yung pakiramdam na, syempre lalo na't baguhan ako guys, wala tayong alam sa makina, lalo na pag mga ganon, nakakakaba talaga, no? Abuti na lang at meron tayong napagtanuan na marunong sa motor talaga. Tinanong ko sa kanya kung anong dapat gawin kapag natanggal yung tubo na yon, yung parang may spring. Ang tawag pala doon ay tensioner. Sabi niya sa atin ay hindi naman daw yun delikado talaga, kasi may mga pagkakataon talaga, lalo na sa mga baguhan, na talagang minsan maaaring malito sila. Katulad ko, akala ko nga yun na yun. At ang sabi sa atin ng ating kaibigang mechanic ay okay lang yan, i-drain ko lang daw yung langis ng makina.
pinalitan ko ng bagong langis. Pagkatapos ko magpalit ng langis, paandarin ko daw ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 minuto. Kahit na sumobra pa man, basta tuloy-tuloy na andar. Pabayaan ko lang daw na habang umaandar, kasi kusa daw nawawala yung ganyang tunog. At after 3 minutes, habang pinakikinggan ko siya, unti-unti siyang nawawala, parang ganun, hanggang sa mawala na talaga. At ngayon ay bumalik na ulit ang dating andar ng ating XRM. Hindi talaga maiiwasan minsan guys, no, na meron tayong magagalaw, lalo na kapag ganitong may mga ginagawa tayo sa ating motor. Yun bang nagdi-DIY tayo, hindi talaga maiiwasan minsan na meron kang magagalaw na hindi dapat galawin, lalo na sa mga kahit na sa mga wirings, no. Nakakakaba talaga. Kaya mas maganda pa rin talaga na nagtatanong tayo, lalo na sa mga marurunong talaga sa makina, para syempre hindi masira ang ating motor. Ang lakas ng hangin, no? Ang ganda ng daanan dito. Pagka ganito lahat yung dinadaanan naman ako, ang sarap pumataw. Ano kaya magandang sprocket combination guys, lalo na sa atin na yung pwede mong magamit pa rin sa pang daily drive? Ano kaya yung magandang sprocket combination guys? Maliban dito sa stock natin, maganda kaya yung 1434 o kaya kahit 1436? Kahit na simentado, meron pa rin mga butas-butas. Delikado din siguro kapag medyo matulin yung takbo mo, tapos bigla kang makapasok dun sa medyo malaking butas, no? Delikado sa mags. Tulad nito, yung mga pagkatingnan mo parang, kasi simentado naman parang flat lang siya, pero kapag dinaanan mo, dun mo mararamdaman na hindi pala siya ganun ka-flat. Okay lang yung mga ganito, kahit na medyo hindi siya pantay, pero at least hindi naman masyadong bako-bako talaga. Tsaka okay na rin yung ganito compare sa rough road talaga. At ngayon ay nandito na tayo sa city, at pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating biyahe, at maraming salamat sa panonood. Ride safe always. This is Mel Ride Moto. Thank you.